Cedric Verfield pinag-uusapan ngayon na ititrade daw ito ng Blackwater Bossing. At itong si Simak, ibinenta nga ba ang laro sa kanilang final game kontra sa Taiwanese Team A? Ito ang ating pag-uusapan. Bago pa man natin pag-uusapan, handang-handa na nga ang ating mga kupunan or ating mga bataan na nandoon ngayon sa Taiwan para sa kanilang final game na kung saan makakalaban nila ang Taiwanese Team A na isa sa mga mabibigat na kupunan ngayon sa Jones Cup. Ang bawat kupunan ay merong kartadang 7 wins and 0 loss kaya sila pagtatagpuin sa finals at sasandalan nga ng Team SJA ang kanilang import na si Chris Macolo at ito na nga ang pagsisimula ng laban na kung saan napaiyak nga ang isa sa mga national player ng Taiwan dahil nga hindi siya makapaniwala na umabot sa ganito or sa tagpong papasok sila sa finals. Ito na nga ang kanilang import at ito si Renz Abando. Kinakailangan natin manalo para nga ma-redeem natin ang kanilang pagkatalo sa nakaraan Jones Cup at sa tagpong ito magkainitan si Kepa Rebena at ang import ng Taiwanese at itong si Simak naman ay hindi maganda ang ipinapakita sa simula pa lang ng laban kaya naman sinandalan natin sila sa RJ Abarentos at dito sa tagpong ito kinakain lang ng Taiwanese ang depensa ni Simak at ito nga yung dagger ni Kepa Rebena para manalo tayo sa Taiwanese kaya naman umabot ito sa overtime at sa overtime nga si RG at si Kiefer mismo ang nagdala sa ating kalamangan kaya naman champion ngayon ang SJA sa 2024 Jones Cup at lipat tayo sa PBA dahil ang PBA ay malapit nang magsimula ngayong August 15 pero ang bawat kupunan ay hindi pa tapos magbalasa ng kanilang roster especially ang Blackwater Bossing. Napapabalita kasi ngayon na ang Blackwater Bossing ang number 2 pick nilang si Cedric Verfield ay interesado nga makuha ito ng San Miguel Beermen by hook or by crook kukunin daw ito ng San Miguel Beermen. Napakadaming mga Ricardos ang posibleng ibigay ng San Miguel Beermen sa Blackwater Bossing para hindi ito matanggihan. Alam natin na ang San Miguel Beermen ay nagpapalakas at naghahanda sa mga susunod na taon kaya kumukuha ng mas batang player katulad ni Cedric Verfield. Tinatanggi daw ito ng Blackwater Bossing, hindi daw ibibigay nila si Cedric Verfield. Kayo ba naniniwala na hindi ito ibibigay? Alam natin na hindi ito ang farm team ng San Miguel ang Blackwater Bossing pero hindi ka dahil mapakarami na mga bench players at mga trade asset ng San Miguel para hindi ito matanggihan. Darating na nga sa susunod na araw itong si Cedric Verfield at kakausapin na ang kanyang kontrata. Hindi pa kasi napaplansya ang kontrata ng Blackwater Bossing para kay Cedric Verfield at alam natin na 1 week lang dapat na hindi makapirma ang isang player ay pwede na itong lumipat ng ibang kupunan. Kumbaga mahiging free agent na ito bago pa man ito maging free agent kaya kinakausap na nga ito ng Blackwater Bossing at alam natin na mataas ang kalidad or value nitong si Cedric Verfield. Hindi ito tumatanggap ng 400k kada buwan. Milyones ang binabayad nito kaya dahilan para hindi malayong kagatin ng San Miguel or ng Blackwater Bossing ang offer ng San Miguel Beermen. Ayon nga sa isang report, mabigat daw ang ibibigay ng San Miguel Beermen na mga players. Kumbaga, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 or more than 3. At ayon nga sa isang report, si Terence Romeo ang number 1 na player na ibibigay ng Blackwater Bossing. Bakit nga ba si Terence Romeo? Si Terence Romeo ay hindi na maganda ang ipinapakita sa San Miguel Beermen at dapat na itong pakawalan at posibleng ipalit si Cedric Verfield. Dahil nga si Terence Romeo meron ng iniindang injury or prone injury na ito. Sa nakaraan nga na konferensya, hindi na maganda ang kanyang nagiging performance
at dahilan para limited minutes na lang ang ilaro nitong si Terence Romeo. Alam natin ang kakayahan ni Terence Romeo. Hindi basta-basta ang player na ito. Minsan na ito naging scoring champion. Minsan na rin ito nagpakitang gilas hindi lang sa PBA kundi international. Kaya alam ng Blackwater Bossing kung anong meron kakayahan ni Terence Romeo. Once na 100% itong si Terence Romeo, meron talaga paglalagyan ang Blackwater Bossing kung maililipat ito. Malaki ang tsansa na kayang-kaya ni Terence Romeo na dalhin ang Blackwater Bossing papunta sa playoffs. Alam natin na hindi lang si Terence ang ibibigay, baka posible daw si Jeron Teng or si Jericho Cruz or si Marshall Lassiter or future picks ang ibibigay ng Blackwater Bossing sa ang mabibigay ng San Miguel sa Blackwater Bossing kapalit lang ni Cedric Belfield. Kaya aabangan natin ang mga update sa susunod na araw pagdating mismo ni Cedric Belfield. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakin Udukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad, Anthony Laquialon, Adrian Dulay at sa Dulay Family, John David Gulapa, Yornel Belches, Yonel Alicante at si Mr. Michael Rosalado ng Calbayog City, Samar. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Bisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH, Paul Goso at sa aking TikTok channel na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.